Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga boss, kasama natin ngayon sa studio si Carmelita Resare, biyanan ho ng isang minor de edad na nanganak sa isang line-in clinic sa Tandansora, Quezon City. Ayon kay Carmelita, isang araw hindi daw pinalabas ng clinic ang kanyang manugang dahil kulang daw ang kanilang pambayad na pera. Nagkakahalaga kasi ng 7,500 pesos ang total bill nila, pero 3,000 pesos lang ngayon ang meron siya, hawak niya. In-offer niya raw ang kanilang cellphone at gumawa ng promissory note, pero hindi raw tinanggap ng klinika. Ayon sa sekretary ng naturang klinika, hindi palalabasin ang kanyang manugang hanggat hindi sila fully paid. Eto, kausapin natin si Carmelita. Ano bang ginawa mo na talagang nagkukusa ka na pati yung iPad mo or something? Sir, kinausap ko po yung midwife po na naka-duty dun sa lying-in. May dala po akong 3,000. Tapos yung cellphone po na J2 Prime. Sabi ko po, wala po talaga kaming pera. Ayun lang po talaga. Hindi raw po. Opo. Iiwan ko na lang po yun sa kanila. Ayaw pong pumayag. Alam mo, ito, yung ginawa mo talagang may kusa ka talagang bagbayaran. May 3,000 ka pa at mayroon ka pa mga kung anong parang iniiwan mo na parang pinaprenda mo. Yung kusa, hindi ka pareho ng iba na hindi nakapagbayad. Ngayon, para sa issue niyan, nasa linya natin yun si Marichu Pagirigan, may-ari ng City Pink Angel Lying-in Clinic. Ma'am, magandang gabi sa'yo, Marichu. Hello, ma'am? Hello. Hello, ma'am? Hello, sir. Yes. Magandang gabi, ma'am. Si Ben Tulfo, kasama natin si Alex Santos. Dito ho tayo sa Kilos Pronto sa PTV4. Ma'am, Yes, gabi po. yes, ma'am. Kumusta ho kayo, ma'am? I'm good. Nandito po ako sa Subic ngayon kasi nag-host na po ako ng Pagbilang Kansi doon sa nag-host po sa amin na napunta kami ng Iloilo. Okay. At incident po na yan, sir, nung sinabi sa akin ng staff, actually po, pwede ko po bang ikwento ang buong ano? Kasama ko po... Mabilisan lang, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. Ganito po yan, sir. Dumating po ang pasyente sa amin nung... pwede po bang itaas po yung phone doon sa nagpaanak, sir? Hindi, okay lang ho. Nakikinig po siya. Nakikinig ho siya ngayon. Nakikinig ho siya sa atin. Okay. So, dumating po sa amin, hindi po namin yan pasyente. Okay. Wala po set up yan sa amin. At dumating po ang pasyente sa amin ng 12:07 ng madaling araw po. Okay. Okay. So, tao po sa clinic namin ay yung staff on duty, which is nurse wife. Okay. At saka yung flirt. Meron po kami in labor po na pasyente. So, tinawag po ako since my house is just a few blocks away dyan sa clinic. So, nagpunta po ako. Kasi, sabi ng staff, ma'am, so tumawag siya sa akin, napa-phone sila, premature. So, kailangan namin patutan. So, tumakbo ako sa clinic. In short po, yung baby, habang kasi pinapaanak, dumating po kasi yan, yung tinatawag namin, karanin, palabas na po yung bata at napakaliit po ng bata. Okay. So, nire-state po yung bata and then nag-decide kami kaagad-agad na in a good way, nandyan po naka-standby yung ipatong tamo, yung mobile po nila, yung rescue nila. Ma'am, pwede ho ba ako mabilisan? Ma'am, wala hong problema roon sa proseso kung paano nyo inalagaan ho. Yung ginawa nyo ho yung... I will also like to explain bakit nagkaroon ng gano'n. Ngayon po, hindi ko alam kung ano ang kwento. Actually, hindi ko pa po nakakausap. Ma'am, ganito na lang, ma'am, ano? Okay, ma'am. We're not faulting you. I think hindi ho kayo yung problema rito, bagkos yung inyong sekretarya ho, o di kayo yung staff ho ninyo sa clinic. Ganito po yan, ano? Una po, yung midwife, nung tinatawagan niya ako, nasa Subic pa pari po kami. Okay. I know. Nasa labas ho kayo, ma'am. Unfortunately, wala pong signal doon. Okay, yes, ma'am. Matinggo po yan. Ma'am, ganito na lang, ma'am, ano? Eto hong sinabi ng inyong staff ho sa clinic,
Hindi raw ho sila matitinag kahit kaninong ilapit, kahit na kay sino kay Ben Tulfo or dito sa programa namin at sasampahan pa raw ho ng kaso. Ito raw dahil minor de edad at papanghihimasukan ng DSWD. In short, tinatakot ho ng staff ninyo na lingid sa inyong kaalaman. Kusa ho nagbabayad ho itong manugang itong kanang mother-in-law, tama ba? Okay? Ayaw hong tanggapin yung 3,000 at inaabot na. Ang ibig namin sabihin, ma'am, may abuses ho doon sa loob ng clinic, ma'am. Can I back in po? Yes, sige, ma'am. Can I explain my side? Hindi. Sa akin, ma'am, okay lang sa inyo. It's your staff na kino-complain ho. Hindi ho ninyo alam to na kumbaga, ang sa akin ho, nirereklamo ho etong mother-in-law doon ho sa itong demeanor ho, yung... Kaya nga po in-explain ko sa inyo, nakausap ko ang nakausap ko ang staff. And yung matanda yan, Ma'am, ikakat na kita, makinig ka. Huwag mo nang painitan ng ulo ko. Ako'y gusto ko ng solusyon, wala nang kiyaw-kiyaw. Bibilisan ho natin, 80% sa solusyon, ayoko ng salita. 20% lang paliwanag. Anong iyo magagawa? Kasi unang-una may paparinig ako at eto nagsalita na yung DOH. Bawal ho ginagawa ng inyong mga staff. Pangalawa, magagawa ko patatanggalan kayo ng lisensya sa Quezon City kasi unang-una sa DOH, may paglabag ho kayo Hino-hostage Hino-hostage ng pasyente. Ma'am, ayaw ko ho sana kaninang magalit. Unti-unti na ako nagagalit. Siya na yung nagagalit Kasi ikaw, marami kang kiyaw-kiyaw. Ano ang iyo magagawa? Kasi kapag sasabihin mong iyo magagawa, paalalahanan ka ngayon ng DOH, may sasabihin sila sa inyo sa ere. Napapakinggan ho tayo sa estasyon ng gobyerno para sa bayan ho to, hindi ho kami nagsisino. Ang inyong lisensya ay gagaling din ho sa gobyerno, sa DOH, lalong-lalo na pangangasiwa ng klinik, at ang inyong lisensya sa City Hall. Naintende? Entiende, ma'am? Naintindihan ko. Okay. Ang sa akin, ma'am, ano hong magagawa natin? Tama ng paliwanag kasi nagpapaliwanag ho, gusto hong magbayad. Oo nga po, sir. Kaya nga po, ito po, sasabihin mo sa inyo. Kung paano po kinusap nila ako. Okay, kaya nga, ma'am, pinaabot na sa inyo Hindi, sir, tinatulog yung number. Ganito na lang, ma'am, ano? Ayoko na ho, matagal ang usapan. Kasi kapag hindi, pag ako ho'y pumasok dito, ibang usapan na. Madali ho para sa akin tawagan ng City Hall, pa-inspection ho kayo, at manghimasok na ho at mag-imbestigahan ng DOH, na pangangasiwa ho ng DOH. Sa ilalim ho kayo ng DOH, yan ho mga midwife na yun, lying in. Ayaw kong pakialaman ng negosyo. Para sa akin ho, siguro, pakinggan nyo ho muna, on the air, ipasok na ho siguro natin itong recorded ho na sinasabi ng Dr. Verdades, ang City Health Officer ng lungsod ng Quezon hinggil sa reklamong ito. Ito yung kanyang pahayag. Pakinggan ho natin, Ronald. Hindi naman mag-hold ang pasyente sa lying ito dahil for non-payment of bills. But even in the hospital, you cannot hold the patient inside the hospital for non-payment of bills. How much more to a lying in? Pwede namang pag-usapan na lang, a promissory note or whatever. Posibleng questionin talaga yung lying in. Ba't namatay yung bata na dapat hindi naman talaga dinideliver doon yung nanay? There might be something along the way na hindi naging maganda at namatay yung bata. Hindi natin alam kasi itong mga 50-year-old na to, these are teens, they should be delivered at the hospital, which is a lying in team. Okay, narinig niyo ba, ma'am, ang sinasabi ho ng ito ho sa City Health Office? City Health Office? Ma'am, narinig niyo ba? Marichu. Tama dyan po. Narinig na. Ang sinabi, bawal ho ang ikukulong, i-hostage ang pasyente. Hindi makabayad. Dapat pinag-uusapan lang. Hindi ho inaalaw, lalo-lalo na sa mga lying in, mga kumadrona dyan, na ganong sistema parang matindi pa na pinagbabawal na ho ang pag-hostage. Kung kusa ho nagbabayad at pwede ho magbigay ng promissory, kung kinakailangan ho, ako na ho mismo magagarantor ho dito sa tao na to. Pwede na ho ba? Kasi bayad na ho pinag-uusapan natin dito, maliit lang ho yan Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, huwag nyo hong gipitin ang ina ng pasyente. Sir, ganito po yan, sir. Ako po, Mrs. Ma'am, tigil na. Tayo ba'y papayag ka ba? Sang-ayon ka ba sa sinabi ng City Health
bawal yung ginagawa mo. Ikpay tutuparin mo, palalabasin mo to. At tatanggapin mo 3,000 at pagkatapos, merong sinasabing promissory note. Siya may kusang magbayad eh. Ba't nyo kinukulong? Kung medyo balanse lang naman, ano kaya kung ako mismo magagarantor? Punta ako dyan sa clinic ninyo. Tingnan natin kung ano pang masisilip ko dyan. Wala ka pong 24 hours ang pasyente sa clinic, sir. Oh, sabi kasi ng sekretary mo, sabihin mo yung dila, matalas ang dila ng sekretary ng yung inyong nasa sa klinika, hindi pwedeng lalabas, walang tulfo-tulfo, kaya nagagalit ako ngayon eh. Sir, wala Ma'am, po- ganito na lang ganito na lang, pakinggan mo ako, ayoko na mag-aksyon ng panahon. Ayusin natin to, lalabas nyo yan, bibisitahin namin kayo, kasama ng inspektor, kasama ng DOH, gusto mo ng negosyong bukas o gusto mo ng negosyong sarado? Sige po, sir. Yun. Gusto mo ng bukas. Makikipag-usap ka sa amin, pupuntahan ka namin kasama ang pasyente, palalabasin mo yan sa ayaw mo sa gusto. Kapag hindi, sarado ka. Mamili ka, saan? Sir, sinabi ko na po sa Mamili ka. Sarado o bukas? Siyempre, bukas. Okay. Oh. Makikipag-usap ka sa akin, tigil na. Kasi wala ka naman choice, mapapasara kita. Sa ayaw mo sa gusto. So wala kang choice. Tatanggapin mo ang bayad, ilalabas mo ang pasyente, end of story. Kasi kung hindi, close by the order of the city. DOH, kasama kami roon. Sa madaling End of salita, Marichu, anong sagot mo? Palalabasin mo ba ngayon yung pasyente o talagang yung stand ninyo ayaw nyo palabasin? Yun lang. Kasi ng pasyente. Palalabasin mo. Hindi, ang sagutin nyo lang ho, palalabasin ba ninyo ngayon at matapos ninyo marinig itong sinabi ho ng City Health Office? Panalabasin po nila yan. Alright, Okay, sige. good. Ayos na. Wala na kami pag-usapan, Ayos na tayo. ma'am. Thank you so much. Okay. Larga. Okay na sa'yo. Ayos na yun. O, diyan ka lang. Relax ka na. Basta kami ang kakampi mo dito. Kami bahala dyan. Yung pong reklamo ho ni Carmelita Resare, ito po yung 15-year-old po na ano po dyan, napasok ko sa Zetis Pink Angels Lying In and Medical Clinic. Ngayon po, matapos namin nakausap ni Ben Tulfo, ang may-ari ho na si Marichu Pagirigan, na naturang lying in, ura-urada po, gumawa kagad siya ng aksyon, ang bata ho ay nakalabas na ho. Maraming salamat po sa may-ari at kayo po ay tumugon sa aming tugon at ang requesto ng Kilos Pronto. Maraming salamat. Ay, sa bagay, tumugon sila, Lex, dahil siguro sa takot, dahil winarningan. Ayaw mapasara eh. Mamili kayo. Sara o Ayun. bukas? Sabi naman niya, bukas. Gusto kong bukas pa rin. Hayaan Hayaan na natin ang City Health Office kung anong gagawin pa nila doon. Salamat na rin sa kanya Salamat na dahil rin. siya medyo nakinig sa atin. Oo, Kapag hindi, kawawa abay, naman. delikado ka.